Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po'y natitipon sa ating paghahanda para sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Nandito po tayo sa aming lugar, dito sa sanctuary, the shrine, the National Shrine of Mary Help of Christians. Tayo po'y naghahanda para sa pagdiriwang nitong 22nd Sunday, kung saan ang dami-dami ho nating mapupulot na aral para isa buhay sa ating buhay Kristiyano. Sana po'y dinaratnan kayo ng ating sa himpapawid ditong ating Word Made Flesh TV program tuwing alas 8:30 ng umaga dito po sa ABC 5 sa isang malulahating kalagayan. Ano man ho ang inyong kalagayan sa ating palatuntunan ito, tiyak ho mabibiyaan kayo. Pinabati ko ho ang lahat na nanonood, lalo-lalo nga yung mga kaparian, yung mga seminarista, yung mga lay ministers of the word, yung mga katekista na naghahanda para mapalaganap nila ang salita ng Diyos. Ako po yung napaparangalan at ang ating pong Word Made Flesh Foundation na nagtataguyod nitong nagpo-produce nitong ating palatuntunan ito ay talaga napaparangalan na nakakatulong kami sa inyo. Yun lang ho ang pakay at layunin ng Word Made Flesh Foundation Incorporated na talagang mapalaganap ang salita ng Diyos, ang Word Made Flesh. Si Jesus ho, na ating Panginoon, tagapagligtas. Ibig ho natin parangalan din ang ating inambirin. Ang ganda-ganda ho na dito tayo sa National Shrine of Mary Help of Christians. Mary Help of Christians ho ay ang patrona ni San Juan Bosco. Yun ho yung titulo na gustong gamitin ni San Juan Bosco at pinalaganap niya sa buong daigdig. Our Lady under the title of Help of Christians, you know. Kailangan ho natin siya bilang mga Kristiyano na tulungan tayo mas mapalapit kay Jesus. And of course, atin hong ginugulit at pinarangalan ang Espiritu Santo na siya hong naging responsable sa pagkakasulat ng salita ng Diyos. Kaya ang tawag natin sa Biblia, Inspired Word of God. Yun nga ho tatlo ho kagad yung pinupunto natin dito. Si Jesus, ang salitang naging laman, si Maria, na naging ina ng salitang naging laman, at ang Espiritu Santo na naging responsable sa pagiging laman ng Panginoong Jesucristo sa pupunan ni Maria, at gayon din naman ang pagiging salita ng Diyos ng Biblia ang ating pinagtutuunan ng pansin. Kaya po, ibig ko kayong batiin uli ng shalom, kapayapaan, dito sa ating programang Word Made Flesh.
Yahweh, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyam, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sasabihin kong lilimutin ko si Yahweh at di sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagkablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko kayang tigilin ito, hirap na hirap akong magpigil. Tignan niyo po itong pagbasa natin mula kay Propeta Jeremias. Talagang sinasaad nito yung damdamin nitong pobreng propetang ito. Hirap na hirap siya sa kanyang gawain, sa tungkuling inyatang sa kanya ng Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, para bang nilinlang mo ko at nagpalinlang naman ako sa iyo, sumunod ako sa iyo na maging propeta mo. Kasi utang si Jeremias, nung una ho siyang tinatawag ng Diyos, maging tagapagsalita niya. Yun ang ibig sabihin ng propeta, tagapagsalita. Ayaw niya hong gawin yun kasi alam niya kung ano sasapitin niya, magdurusa siya. Kasi yun ang naging istorya ng mga propeta na nauna sa kanya. Talaga hong pinagdusa sila ng Panginoon, And so, nahintakutan siya, ayaw niya sana maging propeta. Pero yun ang nangyari, sumunod siya sa Panginoon at pinahiram niya ang kanyang sarili sa Panginoon upang maging tagapagsalita. Kaya lang, ang malungkot nito, ang naging pahayag ni Propeta Jeremias madalas ay yun nga, pagkaguho, pagkawasa, yun, ang sabi niyang ganyan. Karahasan, pagkasira, yun ho, laging violence, distraction, laging yun ang nagiging pahayag ho ni Propeta Jeremias. Kasi nga, nagbabanta ho talaga yung pagkasira, mga karahasan na magaganap sa Jerusalem. Kasi nung 7th century, 8th century rather, 722, nawasak na ho yung Northern Kingdom. Dito sa kapanahunan ni Jeremias, in the 6th century, wawasakin naman ang Southern Kingdom kung saan nandun si Jeremias, At ginigising niya sila, magising na kayo, talagang manumbalik kayo ng kalooban sa Diyos uli, dahil talagang darating ang parusa sa inyo and whatnot, hindi sila makinig-kinig, Kung kaya ang lagi niyang pahayag sa kanila, karahasan, pagkasira, pero hindi sila maniwala, And so, ang sabi tuloy ni Propeta Jeremias, halos ayaw ko na magsalita, ayaw ko nang banggitin si Yahweh. Pero pagka naman ganoon, parang nag-aalab, naglalagablab na apoy yun sa aking puso, parang apoy na nasa aking buto, hindi ko maiwasan talagang hindi magsalita. Ako kaya, ayan, magsasalita pa rin ako. Mga sisters, talagang ang lungkot na nangyari kay Propeta Jeremias, kasi hirap na hirap siya. Brothers and sisters, tandaan natin, yun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ho, sa binyag natin, kung hindi nyo naaalala, sa binyag natin, tayo ay naging mga Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Natulad tayo kay Kristo. Si Kristong pari, propeta, at hari. Yun ho yun eh. Yun ho yung ginagawa pag sinasabi ng pari, kunyari pagkatapos binyagan yung bata, papahiran siya ng langis na ang tawag ay krisma. Ang sinasabi ho nung pare, pagka pinapahid niya yung langis na yon, o yung diakono, pwede rin magbinyagan diakono, sinasabi niya, sa krisma, sa langis na ito, krisma ng kaligtasan, pinapahirang ka ng Diyos, Ama ng ating Panginoong Hesukristo, upang maging Kristiyano ka. Krisma, Kristo, Kristiyano, matulad ka kay Kristong pari, propeta at hari. Yun nga ho bilang mga propeta, tagapagsalita tayo ng Diyos. Yun nga, hindi lang sa magitan ng salita, mga kataga, kundi ng ating buhay, ng ating pakikitungo, ng ating pananaw, sa magitan ng ating buong pagkatao. At kung ganun ho, kung minsan, at tandaan ho natin, meron tayong makakalaban. Ang sabi ni Jesus, uusigin nila kayo, mga palad ang pinag-uusig dahil sa akin. Ganun nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Wala naman siyang kasalanan. Binanggit nila ng katotohanan at pawang katotohanan at gumawa siya ng katotohanan. At tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. Ipinako sa krus. Ito hong santong nandito sa aking likuran, si San Lorenzo Ruiz. Siya ho ang unang santong Pinoy. Isa siyang martir. Martir ho, ibig sabihin, naging saksi. Sumaksi kay Jesus hanggang sa pagdanak ng kanyang dugo. Binuwis niya ang kanyang buhay. Ito ho yung ibig sabihin ng maging Kristiyano. Manindigan tayo para kay Kristo.
Kung minsan mangangahulugan nyo ng pagdurusa. Kung minsan may echefuera tayo. Kung minsan pagtatawanan tayo ng mga tao dahil parang old-fashioned, traditional. Wala akong masama sa pagiging traditional. Yun ang natanggap natin turo. Siguro may mga bagay na pwedeng magbago pero ang katotohanan hindi pwede magbago. Yun ang ibig sabihin ng katotohanan. Sa Hebreo emes, emin, to believe, amen, matatag. Yun ang ibig sabihin ng katotohanan. Isang bagay na matatag. Hindi ho depende sa ihip ng hangin, hindi ho depende sa sitwasyon or something like that. Hindi ho, kung katotohanan yan, maging malamig, mainit, maganda ang pakikitungo, hindi masyado maganda, lagi ho katotohanan yan, hindi ho nagbabago. Yun ho ang dapat na mangyari sa atin. Parindigan natin ang katotohanan na wala nang iba kundi si Jesus. Huwag tayong matakot. Tayo naging mga tagapagsalita ng Diyos at talaga namang pangkapiling natin lagi ng Diyos, tutulungan niya tayo talagang makapanaig at talagang makaraos sa maluhati sa ating tungkulin bilang tagapagsalita niya. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Itong karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. Ito pong pagpapatuloy natin kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Nasa chapter 12 na po tayo, yung unang dalawang talata dito. Tingnan nyo kung anong sinasaad dito ni San Pablo, yung tungkol sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Dapat po pala ang isang Kristiyano nag-aari ng kanyang sariling handog sa Diyos. Pero ano ay handog niya sa Diyos? Ihandog niya ang kanyang sarili. Yun ang napakagandang pag-aalay ng isang tao, yung kanyang sarili. Sabi ni San Pablo dito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Yun ang habag ng Diyos na yun ang nabigay sa atin ng karangalan. At talaga kinahabagan niya tayo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang nangyari sa atin sa binyag. At bilang mga anak na ng Diyos ngayon, ang sabi dito ni San Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili. Bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan niyo yung brothers and sisters, yung handog natin, hindi patay, hindi ordinaryong bagay. Hindi. Ang ating mga sarili, buhay ho ito. Sabi niya ganyan. Tapos, banal. Kasi pinabanal tayo ng Diyos at kalugod-lugod sa Kanya. Very acceptable to Him. Kasi ang mga anak tayong minamahal ng Diyos. At sabi niya dito, tingnan niyo ito, itong ang karapat-dapat na pagsamba natin. This is our worthy worship of God. At sana maintindihan natin, itong ating mga sariling ito, ang iaalay natin sa Panginoon. Yun ang nagaganap sa misa, brothers and sisters. Nakikiisa tayo kay Jesus. Pag iniaalay si Jesus, sabihin natin, for example, pagka tinataas yung hostia at yung alak na inihahanda para maging katawan dugo ni Kristo, dapat po ipatong natin doon yung ating mga sarili, kasama tayo doon. Yun ang iniaalay natin sa misang yon ay nagiging banal, nagiging sakripisyo. Sacrificium ho, ibig sabihin, something that makes holy, something that is made holy. Sakro, sagrado. Yun ho eh. Ano mang iaalay natin doon? At dapat hong iniaalay natin doon, hindi yung mga pera natin ginibigay doon, hindi yung mga bulaklak doon o something like that. Ang inaalay ho natin, una at higit sa lahat, ang ating mga sarili. Yun ang mga bulaklak. For example, tingnan niyo ho yun. Yung mga bulaklak na iaalay natin, for example, hindi ho tayo pwede mag-alay ng plastic flowers. Hindi ho pwede. Bakit? Wala namang buhay yun eh. Ang iniaalay mo sa isang pagka nag-aalay ka ng bulaklak, ang iniaalay mo doon, hindi yung bango, hindi yung ganda, kundi yung buhay especially. Dati ho, buhay yun eh. Kinitil natin yung buhay para may aalay. Ang sinasabi natin doon,
O Panginoon, aking Ama, ibig kong ialay sa inyo aking buhay, kaya lang hindi ko pwedeng patayin ang aking sarili. Kaya isagisag nawa ng bulaklak na ito na dati buhay, ang aking buhay na iniaalay ko sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun. Brothers and sisters, ang maganda nito, ang sabi ni San Pablo dito sa verse 2, ang sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Don't conform yourself with this world. Brothers and sisters, dapat marinig nating malinaw na malinaw yun. Huwag tayong makibagay sa takbo ng mundong ito. Bakit? Kristiyano tayo. Itong mundong ito, iba prinsipyo nito, iba nag-ahari dito. Ang nag-ahari dito kamunduhan, for example, pagiging sakim, pagkamasarili, yung di kadalisayan, impurity and whatnot. Ito ko ang nagpapairal sa mundong ito. Ibang Kristiyano, hindi nyo tayo pwede makibagay sa mundong ito. Ang maganda nito, brothers and sisters, ang sabi niya, magbago ng isip. Yun ang sabi niya yan. Dapat kayong magbago ng isip. Yun ang unang-unang dapat gawin ng isang Kristiyano. Metanoeite. Yun ang sabi ni Jesus. Unang-unang sa lahat. Matthew chapter 4 verse 17. Metanoeite. Magpalit kayo ng isipan at gawin nyo ito tuwi-tuwi na. Kasi hindi pa tayo tapos kailanman dyan. Brothers and sisters, yung isipan ho natin, dapat pagbaguhin natin. Anong dapat natin maging isipan? Yung sinabi ni San Pablo uli, Philippians chapter 2 verse 5, gawin ninyong isipan ninyo ang isipan ni Kristo. Well, that's a very tall order. Dapat po maging isipan natin yung isipan ni Kristo. Paano mo gagawin yun? Dapat makilala mo siya. Para makilala mo siya, dapat alam mo ang kasulatan, brothers and sisters. Ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Kung gusto natin makilala ang isipan ni Kristo, dapat aralin natin ang banal na kasulatan. Ito kung ginagawa natin sa Word Made Flesh. Pinapaliwanag ko ni Father June ito sa inyo upang masakyan natin ang mga salita ng Diyos, upang maintindihan natin kung anong ibig sabihin nito. Ang unang-unang hungga dapat gawin ng isang Kristiyano, hindi magpabinyag. Hindi Ang unang-unang dapat gawin ng isang Kristiyano, palitan yung kanyang isipan, magbalik loob sa Diyos. Kasi kung hindi siya magbalik loob sa Diyos, hindi siya pwedeng binyagan. Yung mga bata binibinyagan kahit hindi wala sila sinasabi kasi mga bata pa sila. Pero pagdating ng panahon, dapat angkinin nila yung kanilang binyag na yon. Paano? Sa magitan ng pagsisisang ng mga kasalanan, talagang pagsisikap na gawin ang isipan ni Kristo maging kanila. Yun ang sinasabi sa atin dito. Magbago tayo at baguhin natin ang ating pag-iisip. Paano? Gawin natin pag-iisip natin si Kristo at gawin natin tuntwi-twi na. Yun ang sinasabi niya dito napakahalaga. Sa ganung paraan, malalaman mo natin ang kalooban ng Diyos. Talaga, pagka ang pag-iisip ni Kristo sinisikap nating sa isip, matutunto natin ang kalooban ng Diyos. Pero kung ang ating kalooban ng ating isipan ang gagamitin natin, hindi ho papasok ang kalooban ng Diyos sa atin. Pagka ang kalooban ng Diyos ang ating sinisikap matuklas, malalaman natin kung ano mabuti, kalugod-lugod sa Kanya, at talagang ganap. Ganun ang mangyayari. Talagang ang buhay natin magbabago. Talaga maaayon tayo sa kalooban ng Diyos. Makikita natin, ganun pala ang buhay pagka talagang sinasabuhay natin alang-alang sa Diyos at sa pamamagitan ng aral na galing sa Diyos. Iba ho ang takbo ng buhay. May kapayapaan tayo, meron tayong kaligayahan, meron tayong pagmamahal. Maunawaan natin ang ibang tao, makapagpapatawad tayo. Pero kung ang sarili natin ng pag-iisip lang, ay gantihan lang tayo ng gantihan. Lamangan tayo ng lamangan. Bakit? Hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Hindi naman yun ang pag-iisip ni Kristo. Francis, naintindihan natin ito pagbasa nito. Napakahalaga ito. Chapter 12 of the letter to the Romans. Hamon sa atin ni San Pablo, ialay natin ang ating mga sariling buhay, ating buong sarili sa Diyos bilang handog, buhay na handog, kalugod-lugod sa Kanya, at talagang pagbaguhin natin yung ating isipan. Magbalik loob tayo. Ibig sabihin ng pagbalik loob, talagang papalitan natin yung ating isipan. Anong isipan ang nasa sa atin? Ang isipan ni Kristo. Kaya pinag-aaral natin ang banal na salita ng Diyos dito sa Word Made Flesh. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga disipulo na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang papapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos
hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka sa akin, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit noon. Ano nga mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglayan dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama mga anghel. Sa panahong iyon, gagantiin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang ebanghelyo pong aking pinahayag sa inyo ngayon ay karugtong po nung narinig natin noong isang linggo, kung saan pagkatapos tanungin ni Jesus ang mga alagad niya tungkol sa kuro-kuro ng mga tao, tungkol sa anak ng tao. Ibig sabihin, yung Mesyas, si Jesus ko yun na may 2 anyo, magdurusat, maluwalhati. Pagkatapos po nasabihin ni Jesus na talagang ang Diyos ang nagpahayag nun, tapos pinangakuan niya si Pedro na napakalaking bagay gagawin si Pedro panulukang bato sa eklesiya ang tatatag ni Jesus. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. You know? Tapos binigyan siya ng kapangyarihan magtali, magkalag. You know? Tapos yung karugtong nitong tagpong ito ay ito na, yung binasa ko sa inyo. Mula noon, sabi dito, ipinahayag ni Jesus, pinaalam ni Jesus sa kanila, sa kanyang mga disipulo. Disipulo ho, ang salitang disipulo, ibig sabihin ng tututo, matetes, you know? Na pinaalam niya sa kanila na kailangan magtungo ni Jesus sa Jerusalem, doon magdusat patayin. Ngunit sa 3 araw, siya'y mabubuhay na maguli. Friends, sisters, tingnan nyo yung sinabing yun ni Jesus, talagang nakabagabag kay Pedro. Hindi ko kasi yun na inaasahan ng mga Hudyo. Tingnan niyo, tama yung inangkin ni Jesus, ni Pedro tungkol kay Jesus, na siya ang Kristo, ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Pero hindi niya naintindihan talaga kung anong ibig sabihin. Oo, si Jesus ang Mesyas, pero hindi Mesyas na hinihintay-hintay ng mga Hudyo. Na isang political leader, isang mamumuno sa pakikibaka nila laban sa mga nanlulupig sa kanilang mga Romanos upang talagang talunin sila, itapon sa dagat. Sinasabi nila, very literally. The point is, si Jesus ay Mesyas, pero hindi ganun. Si Jesus ay pinahiran na langis ng Diyos upang iligtas sila. Pero hindi mula sa mga nanlulupig lang sa kanila. Simple lang yung pagkakataon. Pero kundi sa diablo, sa demonyo, sa kasamaan na talagang naghahari sa ating mga puso. Ibig ni Jesus, iligtas tayo doon. Para magkatotoo yun, dapat siyang mamatay. Dapat siyang mamatay. Yun ho yung inatang sa kanya ng Diyos eh. Doon sa chapter 3, verse 17 ho, pagkatapos ng pagbibinyag kay Jesus. Ano sabi ng tinig na nagsalita mula sa langit at pagkatapos bumaba ng Espiritu Santo sa kanya, saan yung kalapati? Ang sabi sa kanya, ito minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Itong minamahal kong anak, nalubos kong kinalulugdan. You know? Itong minamahal kong anak, nalubos kong kinalulugdan. Yun ang lubos kong kinalugdan doon, nagpapahiwatig sa Jesus ay dapat magdusa. You know? Kasi yun ay galing kay Isaiah chapter 43. The point is, yun nga ho, nung pinaalam ni Jesus na dapat siya magdusa, hindi matanggap ni Pedro. Kaya inihiwalay siya ni Pedro, pinagsabihan ni Pedro, siguro palagi ka mas matanda naman si Pedro kay Jesus eh. Sabi niya, hindi dapat mangyari ito sa iyo. You know? Hindi ka dapat magdusa ng ganoon. Kasi yun ang pag-iisip ng isang Hudyo. Ang Mesyas sa kanya, political leader, matagumpay na anak ni David. You know? Si Jesus, magdurusa raw siya. Kaya nung sinabi ni Pedro sa kanya yun, tingnan niyo kung nasabi ni Jesus sa kanya, lumayo ka sa akin, Satanas. Akala ko ba mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Ngayon siya pinalalayo dahil siya Satanas. Satanas ho, ibig sabihin adversary, kalaban. You know? Hadlang. Kasi umahadlang si Pedro kay Jesus doon sa daan ng krus na tatahakin ni Jesus. Nagiging bato siyang itatitisod ni Jesus kaya pinapalayo siya. Pumunta ka doon sa likuran ko.
Kung disipulo kita, dapat sumusunod ka sa akin, hindi nangunguna sa akin. Yun know, dapat natin maintindihan din, na kung minsan hindi natin matanggap ang palakad ni Jesus. Brothers and sisters, ibang-iba yung pag-iisip ng Diyos kaysa pag-iisip natin. Gusto nating iligtas tayo ng Diyos sa ating kaparaanan. Hindi yung mangyayari yun. Hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos. Kung tutuusin yung kaparaanan natin, mas magaling, mali. Most probably. Hindi tayo liligtas ng Diyos ayon sa ating kaparaanan. Alam ho ng Diyos kung paano tayong tunay na may liligtas. Kaya tingnan nyo, sana ho, intindihin natin to. Pwede yung alam na alam natin ang relihiyon natin, Pwedeng alam na alam natin ang relihiyon natin, pero hindi natin tinatanggap ang Diyos. Hindi natin tinatanggap ang kanyang kalooban. Si Jesus ho, tingnan nyo, pinahayag siya ni Pedro bilang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Tama ho lahat yun. Pero hindi matanggap-tanggap ni Pedro yung kaparaanan ng Panginoon. Yun nga ho yun ang malungkot dito. Sana ho, maintindihan natin, hindi ho sapat na alam natin, ang ating pananampalataya. Dapat handa tayo na sundin ang kalooban ng Diyos at sa buhay yun. Sa pagpatuloy ho nung pagbasa dito, ang sabi dito ito hong the cost of discipleship. Ang sabi ho dito, kung ibig, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, kung ibig ni namang sumunod sa akin, wala hong pilitan ito. Pagka susunod ho tayo kay Jesus bilang mga alagad niya, yun ang ibig sabihin ng alagad, pagsunod kay Jesus. Disipulo ho, matuto kay Jesus. Kung ibig natin talaga sumunod kay Jesus, dapat talagang desisyon natin ito kung ibig mong sumunod kay Jesus. Hindi tayo pwedeng pilitin ni Jesus, kalagkarin tayo ni Jesus. Hindi ho. Kung ibig niyo namang sumunod sa akin, tatlo yung dapat niyang gawin. Brothers and sisters, these three requirements are in priority order. Nakahanay ho ito ng magkakasunod. Number 1, number 2, number 3. Ganun ho. In that order. Hindi ho pwedeng pagbalik-balik rin ito. Ang sabi ho ni Jesus, anong dapat niyang gawin? Limutin niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, sumunod sa akin. Yun ho ang tatlong dapat gawin ng isang Kristiyano. Pagka gusto natin talagang maging alagad ni Jesus, susunod tayo kay Jesus, unang-una natin dapat gawin, takwil natin ang ating sarili. Bakit? Kasi kung hindi ho natin lilimutin ang ating sarili, tatakwil natin ang ating sarili, hindi tayo pwedeng sumunod kay Jesus. Tingnan nyo, ano ba ang spelling ng sin? Lagi kong tinatanong ito, ano ba ang spelling ng sin? Siguro narinig ko halos yung sinabi nyo, no? S-I-N. That's right. That's according to Webster. Okay? Yun yung spelling ng sin according to Jesus. Sige nga. Ewan ko kung narinig ko yung spelling yung tama. Ang spelling ho ni Jesus sa sin ay S, capital I-N. Ang pinakamalakas sa sin talaga yung I. Kasi isipin nyo lang ang sarili nyo. Isang pagkakataon nagkasala kayo mabigat. Isipin nyo kung ano nangyari talaga doon. Makikita nyo, hindi ho ang kalooban ng Diyos na natupad doon. Ang atin hong sariling kalooban na natupad doon. Hindi lang yun. Ang atin hong I, the big I, got the better of us. Talagang, ang umiral ho yung ako. Parang ganun. Ginamit natin ang iba para maitanghal yung ako. Parang ganyan. Yun nga ho yun ang unang-una natin dapat limutin kung susunod tayo kay Kristo, kung tayo magiging mga alagad niya. Bakit? Kasi kung hindi, yung I na yun, parang barandilla doon sa release ng tren. Pagbaba nun, wala makakasikad. Wala makakasulong. Lagi tayong hahadlangan noon. Kaya yun ang unang-unang dapat natin limutin, ang ating mga sarili. Brothers and sisters, tingnan nyo. Pwede kayong, yung mga anak ninyo, o kayong nakikinig dito mga kabataan, pwede kayong magpare, magmadre. Papasok kayong kumbento, seminaryo. Iiwan nyo lahat ng mga namahal sa buhay, lahat ng mga bagay doon. Ang dala nyo lang yung kailangan nyo. Pero yung dapat nyo limutin, kasama nyo. Yung sarili, Pantay-pantay ho tayo dyan. Maging sa labas o sa loob ng kumbento, seminaryo, pare-pareho tayo dapat. Mayroon tayong hamon, limutin yung ating mga sarili. Kundi, hindi tayo pwede maging mga alagad ni Jesus. Brothers and sisters, inuna ho ni Jesus to kasi alam niya, ito ang pinakamahirap gawin. Pwede ka magpasa ng krus mo, following Jesus. Of course, hindi ka tatagal kung hindi mo nangihimat sa sarili mo. Yun nga ho, yun ang pinakamahirap gawin, yung paglimot sa sarili. Tingnan nyo, mahirap bang magpatawad? Natural, hindi, lalo na kung napakabigat yung ginawa sa'yo. Mahirap bang magpakumbaba? Lalo na kung napakataas mo, napakadakila mo, mahirap magpakumbaba. Natural. O bakit mahirap? Magpatawag, magpakumbaba. Kasi hindi natin malimutan ang ating sarili, kaya hindi tayo makapagpatawad. Hindi natin malimutan ang ating sarili, bilib na bilib tayo sa ating sarili, kaya hindi tayo pwede magpakumbaba. Friends and sisters, tingnan nyo, yung unang-unang requirement ni Jesus, napakatindi ho noon, limutin natin ang ating sarili.
Jesus wants us to start where it matters most. Let's forget ourselves. Ang maganda ho nito, ang sabi ni Jesus, pagkatapos lang nung pasanin natin ang ating krus. Pasanin ang ating krus. Dagdag doon ni San Lucas, araw-araw, papasanin natin ang ating krus. Ano bang ibig sabihin ng krus dito? Friends and sisters, ang una siguro sumasagi sa isipan natin, mga mga kahirapan sa buhay, mga pagsubok, etc. Totoo ho yun. That's also the meaning of the cross. Yes. Pero unang-una ho sa lahat, ang cross ho ay isang tanda. Tanda. Paano malalaman kung kaninong baka yun? Kung kaninong kalabaw yun? Sige nga, kung kaninong kabayo yun. Paano malalaman? Of course, wala naman siyang identity papers, wala siyang ID o something like that. Pero malamang nandun doon sa may talikuran niya. Meron siyang marka dito, yung brand niya. Friends and sisters, yun ho yung cross. Yung marka na nagtatanda na tayo'y pag-aari ni Kristo. Yung cross na yon. Sa mga ito, pagka sinabi ni Jesus, pasanin ng krus, ibig sabihin nun, talagang huwag natin kakahiya yung tanda natin bilang mga Kristiyano. Mga Kristiyano ho tayo, may tanda sa atin. In fact, theologically speaking, we talk about the character of baptism. Yun ang karakter na yun sa pagbibinyag natin. Ang ibig sabihin nun, nung tayo binyagan, meron mo talagang itinatak sa ating mga pagkatao ang Panginoon na hindi kailanman mawawala. Mapunta tayo sa langit, mapunta tayo sa impyerno, sa dulo ng buhay natin, nakatatak ho tayo noon. Pagka nasa impyerno ka at may tatakan nun, yun ang magiging kahihiyan mo panghabang panahon. Pero yun ho din ang ating kadakilaan. Tayo yung mga natatakan bilang mga anak ng Diyos. Yun ang kaluwalhatian natin. Friends and sisters, yung tatak na yun, yung ating pagiging Kristiyano, dapat hindi natin kakahiya. Dapat pinilalantad natin yun. For example, pag-usapan natin ngayon, yung krus na yung tanda ng krus natin. Friends and sisters, yung pag-aantanda natin ng krus, isang magandang bagay yun na mausisa natin. Yung pag-ukrus natin, sabi nga ni San Pablo, wala na akong pagmamalaki pang iba, kundi ang krus ni Kristo. This is Galatians chapter 6, verse 14. Wala na akong pagmamalaki pang iba, kundi ang krus ni Kristo. I boast of nothing else but the cross of Christ. Brothers and sisters, ito yung krus na ito ni Kristo. Ay yung pangungurus natin yun, dapat pinagmamalaki natin yun. Hindi yung ganito yung, ewan ko may mga nangungurus na pag ganyan-ganyan, akala mo, may Parkinson's disease na hindi yung maintindihan. Hindi yung dapat ginagawa nating maluwalhati yung pangungurus natin. Kung meron mapatingin sila. Makita nila nangungurus tayong maluwalhati. Dahil pinagmamalaki natin yung krus na yun ni Kristo, sa magitan ng krus na yun ni Kristo, tayo naligtas niya. Friends and sisters, yun ho yung tanda ni krus ng krus na hindi natin dapat ikakahiya. Pasanin ang kanyang krus. And of course, yung krus din yun, nangangahulugan yun ng ating mga paghihirap na binabata natin, yung mga pagsubok natin. Tandaan mo natin, sa oras ng mga pagsubok, yung krus na pinapasan natin, kayang-kaya natin yon. Hindi mag-isa, kundi kasama ho natin, na nagsusuong nung krus na yon, si Kristo. Without me, you can do nothing. That's very true. Kaya, remain in me, remain in me, remain in me. Paulit-ulit ho yung kisa Juan from chapter 14 to chapter 17. Friends and sisters, yung krus na yun, tandaan natin na mga pagsubok, ay talagang damay natin dapat yun. Bakit? Kasi sinasabi ho sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi ho din na San Pablo, tapat ang Diyos. Hindi niya kayo pahintulutang subukin ang hinggit sa inyong makakayanan. Sa kabila ng pagsubok, bibigyan kayo ng Diyos ng tulong upang mapanaigan ninyo iyon. Francis, that's so beautiful and so consoling. God is faithful. He will not allow you to be tested beyond your power to endure. Even in the test, He will give you a way out. Yun ho yung pananampalataya natin tungkol sa mga krus na ito. Pagka may krus yung pinadadala sa atin ng Panginoon, ang sabi niya naman, pasanin ang kanyang krus, Friends, sinabi ni Jesus, pasanin ang kanyang krus, hindi kaladkarin ang kanyang krus. Can you imagine? Kung kakalagkarin mo krus mo, luray-luray ang balikat mo pagka nagkataon. Hindi niyayakap yung krus na yun. Makikita niyo kung ganong kagaang yun. Huwag ho tayong maying takutan. Jesus knows what crosses He allows us to bear. He knows exactly what it is. And so, with His help, we can bear it very, very triumphantly, gloriously. Brothers and sisters, ang sabi pa ni Jesus, ikatlong bagay na dapat niyang gawin pagkatapos niya nilibot ang sarili, pinapasa ng kanyang krus, sumunod sa akin. Importante yung salitang sumunod sa akin. Sumunod ho, sa Tagalog, dalawang ibig sabihin, sundin at sundan. Yun ang pagsunod natin kay Jesus. Sundin natin siya sa mga tinuturo niya sa atin, sa mga inuutos niya sa atin. Yung salita niya sa buhay natin, hindi salita kuro-kuro na sino lang tao. Importante ho ito kung Kristiyano tayo, si Jesus ang dinidinig natin. Yun ho yung nangyayari dun sa pagbabagong anyo ni Jesus. Ang sabi ng Diyos doon sa Transfiguration of Jesus, ang sabi niya doon,
This is my beloved son, listen to him. To him, listen. Hindi yung iba, hindi si Moises, hindi si Elias, him, Jesus, Dapat po, usasayin natin sa sarili natin. Si Jesus, mga ba talagang sinusunod natin, nakikinggan natin? Baka naman ang pinakikinggan natin, mga say ng mga artista, ng mga politiko, kung sino-sino tanyag ng mga tao, something. Hindi ho yun. Hindi ho popularity poll ito. Hindi ho depende doon ang morality. Ang morality ho is God and I, Yun ang sinasabi ng Diyos ang morality. Hindi yung sinasabi ng iba. Kahit na buong mundo, mali ang ginagawa, mali pa rin ho yun, Hindi ho popularity, hindi ho majority ito. Hindi ho, wala majority doon. Majority is God and I. We are the majority. Pagka ganun. Please understand that as a Christian, kaya nga ho, ito maganda nito suriin natin sarili na talagang yung pag-iisip natin, have we really forgotten ourselves and assumed the mind of Christ? Ibig sabihin pagiging Christian, nasabi ko sa inyo ng isang linggo, Kristiyano tayo pagka talaga ang pag-iisip natin, yung pag-iisip ni Kristo. Make the mind of Christ your own. Yun ang sabi sa atin sa Pablo, Philippians chapter 2 verse 5. Kung kaya nga ho, dapat nagbabago tayo ng ating isipan. Hindi tayo nakikibagay sa mundong ito. Yun ho yung pagbasa nung isang linggo rin. Friends and sisters, tingin itong sinasabi sa atin dito, dapat sinusunod natin, ibig sabihin, sundin natin yung maturo ni Jesus, yung mga aral niya. Yung mga utos niya, yun ang dapat natin susundin. Dapat nagmamahal tayo sa Diyos ang higit sa lahat. Buong buo. Buo natin pag-iisip, buo natin kaluluwa, buo nating lakas, buo nating kaluluwa. Yun ho, buong buo. At hindi lang yun, sundan natin si Jesus. Ibig sabihin na sa buhay natin, kung Kristiyano tayo talaga, yun ang halimbawa ni Jesus ang susundan natin. Kung paano siya naging mapagkumbaba. Kung paano sa buhay niya talaga nilaan niya ang buong niyang buhay sa pagtupad ng kalooban ng kanyang ama. Kung paano sa kanyang buhay talagang kinalingan niya ang mga kapatid niyang mas nangangailangan. Talagang kinalimutan niya ang kanyang sarili naglingkod sa kanila araw at gabit araw. Ganun ho nangyari kay Jesus. Sundan ho natin yung halimbawa, yung kaamuan ng kanyang puso. At yun nga, sana matutunan natin yung sinabi ni Jesus sa chapter 11 verse 29 na nakita na natin. Matuto kayo sa akin dahil ako'y maamo at mapagkumbaba sa puso. Friends and sisters, yun ang ibig sabihin ng sumunod sa akin. Sundin at sundan. At pagkatapos ho nito, ang sabi niya dito, ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin, ang siyang magkakamit nito. Ang nag-aais makamtan ng kanyang buhay ay mawawala nito. Napaka-paradoxical ho nung sinabing ganyan. Gustong makamtan, nawawala. Ipag-sapalaran mo yun, nakukuha mo. Kung alang-alang kay Kristo, pagpagsapalaran mo. Totoo ho yun. In history, history is full of examples of this. Mga taon talagang nilimot ang kanilang mga sarili, pinaglingkuran ng kanilang kapwa, hanggang ngayon, di natin sila malimut-limutan. Talaga naman ho. Kunin nyo na lang halimbawa for example, ni San Francisco de Assis. Ni Santo Ignacio, for example, de Loyola, Santo Domingo de Guzman. Lahat ito. San Juan Bosco din ho, yung aming patron dito. Nilimot niya yung kanyang sarili. Pwede siyang naging bishop noon, etc. Ganyan. Ilang beses siyang inanyayahan ng Santo Papang maging tinalikuran niyo yun. Bakit? Kasi gusto niya talagang maging nakalaan sa kanyang mga kabataan. Ganun mo. Hanggang ngayon, talagang pinararangalan natin siya. Sa dulo ng itong buhay na ito, ang sabi dito darating ang anak ng tao, taglay ang kanyang dakilang kapangyarihan, kasama ng mga anghel, sa panahon yung gagantihin niya ang bawat isang tao sang-ayon sa kanyang ginawa. Friends and sisters, please remember, ang ating mong gantimpala sa harapan ng Diyos ay hindi depende kung sino tayo. Naging mayaman ba tayo, makapangyarihan ba tayo, tanyag ba tayo, marunong ba tayo? Hindi ho yun. Kung ano ho yung ginawa nating kabutihan, yun lang ho ang magiging pagpapala natin pagdating ng panahon. Ang yaman-yaman ho nitong pagbasa natin, sana mas maunawaan natin to. Ito hong ginagawa natin sa Word Made Flesh. Pinaliliwanag ho natin to para talagang naunawaan natin, may isa sa buhay natin. Siguro po talagang
Sangayon kayo sa akin, ang mga pagbasang narinig natin sa umagang ito ay talaga napakatitindi, no po. Napahalalahanan tayo ni Propeta Jeremias na bilang isang tagapagsalita ng Diyos, at lahat ho tayo tagapagsalita ng Diyos dahil sa ating binyag, naging mga propeta ho tayo. Mga magulang, mga tagapagsalita kayo ng Diyos sa inyong mga anak. Mga anak, lahat tayo nagsasalita para sa Diyos sa harapan ng ating mga kabarkada, mga kasama, mga kaeskwela, mga katrabahadores, hindi lang sa magitan ng ating mga katagang bibigkasin, kundi sa ating buhay. Dapat tayo talaga makita nila sa atin tayo mga Kristiyanong tunay, kahit na wala tayong ID, na nakikita nila talaga na buhay natin talagang naayon sa salita ng Diyos. Yun nga ho at alam natin, hindi madali ito. Hindi madali ito. Tulad ng si Propeta Jeremias, inusig siya at inusig. Pero wala siyang magagawa. Yung salita ng Diyos, yung ngalan ng Diyos nasa kanyang puso, talaga naglalagablab. Yung salita ng Diyos nanunuot sa kanyang mga buto. Talagang dapat lumabas yun, kundi sasabog siya. Sana ho, ganun tayong lahat. Masigasig magbahayag, magbahagi ng salita ng Diyos kasi hindi natin maiwasan yun. Kung talagang mga anak tayo ng Diyos, gusto natin pakilala sa lahat ang kabutihan, ang kalaliman, ang kalawakan ng habag ng Diyos para sa atin. Tapos si San Pablo sa kanyang sulat sa 12 kabanata ng kanyang sulat sa mga taga-Roma, pinaalalahanan tayo na tayo rin dapat mga handog. We should be living sacrifices to God. Yun ho ang ating magandang maiaalay. Hindi ho natin kailangan lagi tayo nasa simbahan, sa Santa Misa. Hindi lang ho doon sa Santa Misa tayo nag-aalay ng ating mga handog sa Diyos, kundi ang ating buong sarili, ang ating buong buhay, dapat maging pag-aalay ng papuri sa Diyos. Talaga dapat naluluwalhati ang Diyos dahil sa atin. Yung mga tao na kasalamuhan natin, dapat pag-aalis nila mula sa pagipagsalamuha sa atin, talagang maramdaman nila, he was or she was a blessing to me, or it was a blessing to me, this child was a blessing to me. Ganun ho, talagang nagiging paraan ho tayo ng pagpapala ng Diyos para sa ating mga kapwa, kasi tayo nagiging mga handog sa Diyos mismo. At hindi lang yun, dapat talagang nagbabago tayo ng ating isipan, hindi tayo nakikibagay sa mundong ito. Yun ho, matindi. Brothers and sisters, suriin ho natin sarili natin. Sino ba ang pinapanigan natin? Sino ba talaga ang ating pinanindigan? Si Jesus ba o ang mundo? Ang dali namang makakita Pagka hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos, pagka ayaw mo, for example, na mag-aalay ng panalangin, ng panahon para sa panalangin, ayaw mo lumago sa iyong buhay, Diyos, sa iyong pananampalatayang Katoliko, may problema kang malaki. Malamang hindi si Jesus ang talagang pinapanginoon mo. Siguro nakikibagay ka na lang sa mundong ito. Gusto mong tumulad sa iba. Gusto mong manamit ng ganun. Gusto mo ganun ang ginagawa mo. Ganun ang nagiging takbo ng buhay mo. Brothers and sisters, magising tayo. Dapat ho, nagbabago tayo ng isipan. At yung isipan natin, dapat tinutuon natin sa isipan ni Kristo. At mangyayari yung pagka talagang inaalam natin ang salita ng Diyos at sinasabuhay ito. Ito ho yung ating pinagsisikapang gawin sa Word made flesh. And of course, the gospel passage that we heard in the continuation of chapter 16 of Matthew, talaga namang hinamon tayo doon. Kung talagang mga disipulo tayo ni Jesus, sumunod tayo kay Jesus. Sumunod tayo kay Jesus. At si Jesus hanggang ngayon, nagdadaan ng krus patungo sa kaluwalhatian. Huwag tayong mag-alala na mayroon tayong mga pagdurusan dinaranas sa buhay na ito. Kasama ho natin si Jesus. Nangunguna siya sa atin. Kaya ang hamon niya sa atin, kung ibig niya naman sumunod sa akin, unang-una sa lahat, limutin niya ang kanyang sarili. Limutin niya ang kanyang sarili. Hindi ho madali yun. Limutin niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus. Yung krus ho na tanda ng pagiging Kristiyano. Dapat makita ng madla, Katoliko ko, Kristiyano ko, hindi pinagkakaila yun. Pinagmamalaki ko yun, Yung panguros natin, ginagawa natin malulahati. Tapos, sumunod sa akin. Yun ang sabi ni Jesus. Sinusunod natin si Jesus. Yung mga paghihirap na natin sa buhay natin, alam natin, kayang-kaya natin yun sa tulong ng Diyos. Pero susunod tayo kay Jesus. Ibig sabihin nun, susundin natin siya, susundan natin siya. At alam natin, ang laki-laki ng gantimpalang nakalaan para sa atin dahil sa ating mga ginawa. Ginawa ho. Hindi lang ninais gawin o mga magandang mga adhikain. No. Hell is paved with good intentions. Puro intensyon. Ito ho, gawa ang pinag-uusapan ho dito. Pagka isa na buhay natin ang salita ng Diyos, yun ho ang pagsasagawa na inihintay sa atin ng Diyos at pagpapalain niya tayo. Gawin ho natin panalangin ito ngayon sa ngalan ng Ama't ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, ang pagmahal namin Diyos at Ama, salamat ng marami sa mga sandaling ating napalipas sa paligid ng inyong banal salita.
Salamat po sa mga katuruan na inyong pinaabot sa amin sa pamamagitan nitong aming programang Word Made Flesh. Aba, tinataas namin sa inyo ang lahat ng mga nanonood ng television program na ito, lahat ng mga tumutulong sa katuparan ng television program na ito, yung aming mga donors, yung aming mga friends na tumutulong sa amin dito, ang ABC5, ang Idea Bulb na nag-film nito upang maisampahin papawid, ang mga taong tumataguyod talaga at nasa likuran nito, ang Word Made Flesh Foundation Incorporated, yung mga members na masigasig nagsisitulungan para dito, ang lahat ng mga nagsitext, nakibahagi dito, mga humihingi ng panalangin. Aba, tinataas namin sa inyo lahat sila, lalo na yung mga karamdaman, yung mga hirap na dinaranas, yung mga naliligaw ng landas, yung mga ngayon lang naka-tune in sa program na ito, pagpalain niyo sila. At lahat ng ito ay aming ginagawa, kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po uli ang ating programang Word Made Flesh. Sana po ay nabiyayaan kayo nito. At sana po baunin ito ninyo ang natutunan nyo mula rin sa programa bukas at hanggang sa muli natin pagkikita sa Word Made Flesh next time. God bless you po. Shalom.